Mama Dog. First time ever yon na lumapit siya na ganun kalapit. Asking for help talaga siya dun sa baby niya. Sa sandaling iyon, nawala ang pagiging mailap ng asong ito sa mga tao upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na tuta na nasagasaan ng sasakyan sa Bacoor, Cavite. Usually, di ba, pag ang dogs, nagiging aggressive sila pagdating sa mga babies nila. Ito si Mama Dog, parang nagpapanik siya na lumalapit siya sa akin. Parang mother's love na kahit ano yung fear niya, yung trauma niya sa tao, hinarap niya para lang ma-save yung baby niya. Agad namang dinala ni Isabel ang tuta na pinangalanan niyang Dana sa isang veterinary clinic upang masuri ang kalagayan nito. Nung gabing yon, non-stop yung bleeding niya sa private part. Tapos yung lower half niya talaga, hindi niya nagagalaw. Tinadrag niya lang yung sarili niya. In x-ray siya, in ultrasound. Okay naman, wala namang broken bones. Possible daw na may internal bleeding. Luckily, wala. Matyagang naghintay lamang daw ang aso para sa pagbalik ni Isabel at Dana. Pagaman nakita nitong muli ang tuta, pumalik ang aso sa pagiging mailap nito. Pagka-uwi namin, pinakita ko sa kanya yung baby niya. Nakaabang lang siya dun sa labas ng bahay namin eh. Parang kino-comfort niya lang yung baby niya. So later on, umalis na siya. Kwento ni Isabel, isang construction worker sa kanilang subdivision, ang fur parent ni Mama Dog. Ngunit iniwan na raw ang aso doon sa kanilang lugar. Baka may trust issues siya, naiwan ulit siya. Si Mama Dog kasi for 2 years, tinatry na namin siyang itim para sana mapaspay na. Kaso hindi talaga siya mahawakan. Upang hindi na mapahamak muli ang 6 na tuta ni Mama Dog, pinabuti ni Isabel na iuwi muna sa kanilang bahay ang mga ito. Wala namang mintis ang pagpunta ni Mama Dog sa labas ng kanilang bahay. Animoy kinakamusta ang kanyang mga anak. Every morning and every night, nandito siya sa pinto. Nakaupo lang siya, nagwe-wait lang. Ilalabas ko yung puppies niya. So, pinapadeda niya, nagpe-play sila. Kapag tapos na, papasok na ulit sila. Matapos ang 2 linggo na pag-aalaga kay Dana at sa iba pang tuta, napagdesisyonan ni Isabel na hanapan ang mga ito ng bagong fur family. Okay naman siya, spoiled naman siya dun sa nahanap kong mag-a-adopt sa kanya. Baby na baby siya. Tapos yung other puppies, luckily, okay naman yung napuntahan nilang families. Nandun yung sense of parang achievement, knowing na may nagawa ka for those pets na voiceless. Samantala, maayos namang nakikipag-ugnayan kay Isabel ang nakabundol kay Dana. Nung nakausap ko naman yung nakasagasa, hindi niya daw talaga nakita. Ang nakita niya lang talaga is si Mama Dog. Ang na-ask ko lang naman sa kanila is yung pay for medical expenses na ginamit kay Dana noong night na yun. Deserve naman ni Dana siguro ng justice sa nangyari sa kanya. So, ilalaban ko talaga siya. Masaya si Isabel na nakatulong siya sa mga gaya ni Mama Dog at Dana, lalo na't maaga siyang namulat sa pag-rescue sa mga hayop. Dahil sa kanyang dedikasyon sa pag-rescue, nagtayo siya at ang kanyang partner ng negosyo na Wonder Pets Express. We assist in transporting animals in need for medical cares. Even yung sa paghahanap ng forever homes nila, like yung sa puppies, na-realize ko na it wasn't just about saving one life, more on compassion towards animals.
Patuloy pa rin naman si Isabel sa kanyang layunin na maipakapon si Mama Dog at hanapan nito ng bagong fur family. Looking kami na makakatulong sa amin sa pag-contain sa kanya before namin siya ipastay. And eventually, kapag naging okay na siya sa tao, hahanap din kami ng mag-a-adopt sa kanya. Pakiusap din ni Isabel sa mga tao na pairalin ang kabutihan pagdating sa mga hayop. Every animal deserves a chance no matter what the circumstances are. It's best na ipapakapon niyo yung pets niyo para hindi na sila dumami. And please, if hindi niyo kaya mag-adopt, at least wag niyo na lang silang saktan. Nagugutom na nga sila sa kalsada, sasaktan niyo pa ba sila?